SEC nag-advisory dito sa mga lumalaganap, sa mga unauthorized at mga registered at mga dating online lending platforms, no. Ito, no, lilinawin ko lang itong post ng SEC na ito no, nakaraan na may mga nakalist dyan na mga OLA na sabi nila illegal daw. Sabi ng mga nagko-comment, illegal daw yung mga yun at huwag na raw bayaran. Pero bago natin simulan yung tatalakayin natin, ay maglalambing ako sa inyo na pakisuportahan po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at ang aking YouTube channel. At kung nakatulong sa inyo ang video nito, ay malaking tulong po yung simpleng pag-like, malaking tulong po yung simpleng yung pag-share. At para updated, ay pakihit lang po ang notification bell. Disclaimer, hindi po ako nanghihikayat na mangutang kayo dito sa mga online lending apps. Ako po ay nagbibigay lamang po ng payo, gabay at patnubay kung paano nyo haharapin ang mga suliranin na ginagawang paglabag sa abusive at fair debt collection practices ng mga online lending apps. At hindi po ako abogado, ako po ay simpleng mamamayan na katulad nyo rin ay nagre-report ng mga abusive and fair debt collection practices ng mga OLA at hindi po ako nang hihikayat na huwag magbayad ng utang dahil ito po yung responsibilidad at obligasyon na dapat nating tuklin. Okay, ito po yung post ng SEC sa kanilang Facebook page. Lilinawin ko sa Facebook page nila galing to kaya legit ang source natin. Securities and Exchange Commission advisory and authorized use of registered and former online lending platforms. The Securities and Exchange Commission or SEC warns the public against websites, mobile applications, social media pages, and other online platforms that are unauthorized using the names, corporate identities, branding, registration details, and regulatory credentials of legitimate financing and lending companies and online lending platforms. Recent report received by the commissions involved the unauthorized use of the names and identities of Tala Financing Corporation, Mabilis Cash Financing Corporation, Pera Sayo Lending Incorporation, and the former online lending platform named Zip Peso, previously associated with Glendora Lending Corporation. So, ano ba yung mga binanggit natin ng mga online loan app na ito na sinasabi nila na ng mga nasa comment section, ng mga nagko-comment dyan, na mga may utang, yung mga yan daw na binanggit yung mga illegal. Ito lang po yun, napakasimple lang po. Lilinawin natin yung konteksto ng sinabi ng SEC dyan, no? Pinag-iingat po tayo. Wala akong sinabing illegal yung mga binanggit na mga lending companies na yun. Pinag-iingat po ang publiko, nagpapaalala po sa publiko na merong mga online lending platform na makikita sa social media, sa ibang mobile application, sa mga websites, at sinasabing legit daw yung mga yun na nagpapautang through online. Pero yung mga binanggit nito, yung Tala Financing, Mabilis Cash Financing, Pera Sayo Lending Incorporation, etong mga to, mga ginaya, kumbaga sa pineke, kinopia, nagpapanggap, diba? Nagpapanggap na mga ito yung iba dyan na mga lending apps, mga nasa Facebook page, sasabihin, legit kami si Tala. Lalong-lalo na yan si Tala Financing, ang daming gumagaya dyan. Lalo na dito sa iOS o sa App Store. Tandaan niyo si Tala wala po sa iOS o sa App Store. Kapag kayo nakapag-download ng Tala applications dyan sa mga iPhone ninyo, dyan sa mga App Store ninyo, illegal po yan. Never po sila naglagay ng apps App Store. Tanging sa Google Play Store lamang po sila mada-download ang Tala. Okay, lilinawin ko lang. Ang dami nyo kasi yan. Meron yan Tala IC, meron yan Tala Shook. Ang dami yan Tala na naglitawan dyan ng mga nakataang buwan. Tapos ito namang si Mabilis Cash Financing na formerly Mali Lending. Ngayon, nagpalit na rin po siya ng pangalan dahil may mga, may mga gumagaya din po sa mga social media websites at sa mga apps. Ganun din. May mga gumagaya daw na mabilis cash daw sila raw yung legit, pero yung makikita mo, diyan nakalagay, mabilis loan, mabilis pera, di ba? Mabilis utang, ganun. Yung mga gumagaya dyan sa mga sa Play Store din po. Tsaka sa mga Facebook pages, mag-ingat po kayo. Linawin ko lang. Ang dami ko kasing gumagaya. Ito naman si Pera Sayo Lending. Excuse me. Yung Pera Sayo Lending, legit na lending company, pero hindi sila nag-ooperate online.
kumbaga may website daw na gumagaya doon sa lending company na pera sa'yo. Nakita ko naman, rehistrado po siya. Meron po siya primary license at secondary license. Nakita ko naman po sa SEC apps nila, no? So it means they're just a fiscal office ang ginagamit. Nagpapautang sila pero personal. Okay? Kaya yung pera sa'yo, pag may nagpautang sa'yo through online website, nakita ko kasi hinanap ko, meron nga website na pwedeng ma-download, na pwedeng makapag-transaction sa kanila. Pero hindi raw po sila yon. Never do it. Silang nag-ooperate online. Okay? Lilinawin ko lang ha. And then itong Zip Peso, yung lending platform na Zip Peso na ngayon nagpalit na rin ng lending company ng pangalan, galing Dora. Ito, ang kumaalala ko si Zip Peso, ito yung kay Treasure Bowl Financing or Golden Coin. Dalawa kasi yung lending company na yan. Yun nga yung nasabi si Zip Peso, isa sa mga maraming reklamo yan. Maraming complaint dyan in this past few years. Kaya nga nagpalit na ng pangalan yan eh. Nakalimutan ko yung pangalan niya nung sinilip ko sa SEC, List of Recorded Online Lending Platform o Zip Peso. Nagpalit na po yan, kaya medyo mag-ingat kayo dahil silipin ko na lang ulit at share ko sa inyo kung ano yung naging pangalan ng Zip Peso na yan. Lendora, tapos Treasure Bowl at Golden Coin yung kanyang lending company na hindi nabigyan na rehistro by that time. Kaya maging maingat din kayo, no? Pero ulitin ko itong si Tala, si Mabilis, tsaka itong si Pera sa'yo. Ito mga wala naman ako masyado naririnig na issue. Si Mabilis Cash, no? Sabi, tumataas daw ng aras. Na I don't know, no? Kung tama o totoo yung mga sinasabi na nasa comment section. Si Tala, sabi, naging loan shark na raw ng pasimple. Hindi ako sigurado kasi in my experience si Tala, 3 years na, wala naman akong nararanasang harassment o tumaas yung kanilang interest o yung patubo nila. For 3 years, bro mo yung Tala ko 1.5 hanggang ngayon, 2,000 plus lang dinagdag. 2,100 yata, if I remember it correctly, sa 1.5 lang yun, for 3 years, hindi tumaas. Siguro ngayon, hindi ako sure, ulitin ko, hindi ako sure. Si Mabilis Cash, sabi kasi, panay daw ang tawag, at panay ang message o text messages. Ngayon, in the reality, no, kapag panay a reminder, malamang hindi nyo po sinasagot. Normal po talaga sila magte-text at magko-call sa inyo dahil may utang po tayo. Kaya kasabi ko nga sa inyo, it's better to have our financial literacy na pag-aralan natin yung sarili natin na pag tayo may utang, kaya ba nating bayaran? I understand naman na nagigipit po tayo. Pero ulitin ko, kapag tayo medyo kinakapos, kung kaya naman natin kausapin yung mga online loan na tumatawag sa atin ng mga agent, if they are reminding us, nag-email sa atin, try to cooperate na lang o coordinate with them para mas maintindihan nila yung ating sitwasyon na tayo ay medyo may financial difficulty sa ating buhay ngayon dahil nga sa totoo lang, kahit ako hirap na hirap sa mga pagbabayad sa mga utang, still hindi na ako umutang, yun na lang ginagawa, iniiwasan ko nila. Tapos, saka ko na iipunan na mabayaran yung mga utang ko na yan. Kung sakasakali magkaroon ako ng problema ulit sa financial. Hindi na ako umutang sa financial ko sa mga ibang tao kakilala ko lang. Doon lang ako umutang yung mga kakilala ko. Pero sa online na pumigil na po talaga ako. Sorry, ayoko na. So, sana nakatulong ang video ito. Muli, maglambing ako na pakipollow po nga yung mga social media account. Maraming salamat po sa ulitin.